Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the city of our God, shall we play. the joy of the whole earth, The joy of the whole earth. great is the Lord, And great is the Lord in whom we have the victory. He is us against our enemies. He is us against our enemies. We bow down on our knees. We bow down on our knees. Minsan pa, great is the Lord. And great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, The city of our God, the holy place. the joy of the whole earth, The joy of the whole earth. and great is the Lord. Is the Lord in whom we have the victory. He is us against our enemies. He is us against our enemies. We bow down, We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name. Lord, we want to lift Your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, true on earth and heaven above. Listen, God, is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the city of our God, the holy place. the joy of the whole earth, the joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against our enemies. He is us against our enemies. We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name. Lord, we want To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, true and earth and heaven above. And Lord, we want to lift your
Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. For the last time, for you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Tuwing namin Diyos ang makakabaligan sa lahat. Panginoon, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, Panginoon, ipinagkaloob sa amin. Kaya mo, Panginoon Jesus, ang hinarap ng mga salita sa oras na ito. At kaya mo, Panginoon Jesus, na kami umawit na Panginoon, ito ang magtuturo sa amin, Panginoon. Kaya damo po aming mga puso at isipan sa oras na ito. Ang hingin namin, Panginoon, ang gabi ito ay bilang isang biyaya, Panginoon, para sa amin. Kaya damo kami, Panginoon, sa banal ng salita. Kaya damo kami sa lahat ng aming awiting, Panginoon, at paminta sa iyong harapan. Sa pagkatunay, Ama, Panginoon, ikaw ang siyang tunay na makapangyarihang Diyos na patuloy na nagkakalob sa aming Panginoon sa aming mga buhay. Wala sa kalakasan, pag-ibig at pag-asa ang patuloy na pinagkakalob, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, walang humpay na magpasalamat ang aming mga puso at isipan sa iyong harapan ng mga. Patuloy kami umasa sa lahat ng ikikilos, igagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Sapagkat, Ama, wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo kami magpakumbaba. Hayaan mo, Panginoon, na may pagpapakumbabang puso at isipan ng aming pagsunod sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy ka namin itinataas at tunay na pinapapulian sa lahat sa gabi ito, Panginoon. Sa iyo ang papuri at tunay na pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang lahat ay tumayo sa gabing ito at patuloy nating purihin ang Panginoon sapagkat walang anuman ang makakahadlang sa bawat sa atin na magpuri at patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. My Redeemer lives! Amen! I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe my shame is taken away. My shame is taken away. My pain is coming. I believe I raise a banner. I raise a banner. 'Cause my Lord is stronger than great. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Minsan pa, I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His word, His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My shame is taken away. My pain is taken away. I believe I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord is stronger than great. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Minsan pa, I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is
taking away my pain. My pain is still the same. I believe, I'll raise the banner, I'll raise the banner, oh, oh, 'cause my Lord is coming again, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. You lift my burden, I'll rise with you. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top, Sing on this mountain top. to see your kingdom come. You lift my burden, my Redeemer lives, 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 my Redeemer. You lift my burden, you lift my burden. I'll rise with you. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top, Sing on this mountain top. to see your kingdom come. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer. Oh, let us say my Redeemer, My Redeemer lives. my Redeemer lives, my Redeemer lives. My Redeemer Hallelujah, hallelujah, we worship you, Lord, we worship you, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let this be song, be our prayer, Lord God. That Father God, please draw us near in your presence, O Lord. Father God, I've come to see your presence with all my heart. With all my heart, I want to sing your praise. I want to feel your I embrace, long to feel your embrace. your love and your grace. Love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your praise. Listen, Father God. Father God, I promise your presence. With all my heart, With all my heart, I promise your praise. I want to feel your I embrace, want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to see your face. Draw me near in your presence, oh Lord. draw me. Draw me near to you, my loving God. I long for you, my I long for you. My heart worships you alone. Draw me near in your
my heart. With all my heart, I promise to sing your praise. I long to feel your embrace, Feel your embrace, your love and your grace. love and your grace. With a passion in my heart, I desire to see your face. Let me near, Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near, Draw me near to you, my loving God. I long for you, my I heart. long for you, my heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near In your presence, oh Lord. Draw me near to you, my loving God. I long for you. my heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh For Lord. the last time, draw me near. Draw me near In your presence, oh Lord. Draw me near to you, my loving God. I long for you, my heart. Long for you, my heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. 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 Ikaw na lang, wala na akong boses. Amazing, unforgiven. Los chorus. Unforgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, that it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Hello, check. Praise the Lord. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa gabi ito ay niloob mo na kami mapadako sa iyong bahay-sambahan. Sa kabila po ng mga bagay na aming nararanasan, pero nariyan pa rin ang kabutihan at katapatan mo sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, hindi kami nagsasawa at hindi kami nangihinayang na maidako ang aming mga panyapak sa iyong bahay-sambahan upang manalangin at makinig ng iyong mga salita. Truly, we believe, Father God,
that your love conquers all. Your power is manifesting, O Lord God, through your word. And we believe, O God, na ikaw ang narito sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang bawat sa puso amin. Kaya mo, Ama, ng lahat na maririnig naming salita ay maging katuwaan sa aming kaluluwa at maging kalakasan ng aming mga spiritual, Panginoon, upang mas lalo naming maisakatuparan ng layunin at ang kalooban mo para sa aming mga buhay. Salamat po aming Diyos. Sa aming pagpapatuloy, hayaan mo, Ama, nabigyan mo kami ng kagalakan at tunay na kapanatagan ng aming mga puso'y sumentro sa mga bagay na inilalahad ng iyong mga salita. Pagpalain mong lahat ng mga kamay na nagkaloob na kalang ikapu o na kailang mga handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Ama, na lagi po nilang maranasan ng siksik, liglig at umaapon na pagpapala na ipinangako mo sa iyong mga salita. At gamitin mo ang mga salaping ito sa paglago at pagpapalawak ng gawain at ministeryo ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at paglalati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Last week po, na-postpone yung ating na-cancel yung ating prayer meeting pero wala naman pong ulan, wala pong hangin. Amen. Bagamat alam natin na signal number 2 po tayo last week, last Friday. Pero ngayon po, wala po tayong signal. Amen po ba? Kaya hindi po ako nagdideklara ng cancellation ng ating prayer meeting. Pero ngayon naman, ulan. Kaya sabi ko, talagang natatry, nasusubukan yung aming pananampalataya, yung aming paglilingkod. Amen po ba? Kung kami ba ay susulong o hindi kami susulong dahil sa mga bagay na nangyayari. Amen. Please continue to pray for Pastor Arcel. Nawa ay umayos po yung kalalagayan ni Pastor Arcel at kasama po ng kanyang dalawang anak na nilagnat na rin po ngayong araw na ito at dinala na rin po sa ospital. So please pray for them. Alam po natin na nasusubok yung mga lingkod ng Panginoon. At ang dahilan po kung bakit tayo nandito sa labas ay wala pong kuryente yung ating pong prayer room. Amen. Simula po nung pangatlong araw na po ngayon, ang unang dahilan po ay ninakaw po yung ating wire. Napakabait na mga tao na walang magawang mabuti. Ninakaw po yung wire po natin, yung nanggaling po sa poste, papasok po dito sa atin, yung mamahalin pa naman na wire, ang ninakaw po niya. Amen po ba? Nila pala, kasi 3 po sila. So ninakaw po yun. Kaya pala sabi ko, bakit walang kuryente? Yung isa po, hindi po niya naputol. Ito pong ating, itong school po natin, hindi po niya naputol. Kasi ang pinagdadaluyan po nito ay tubo. Amen po ba? Pipe po, kaya hindi po niya naputol. Pero yung pinagdadaluyan po ng church, amen po ba, hanggang doon sa mission house po ay PVC. Amen. PVC po, kaya yun po yung nilagari niya doon sa ilalim at ganito po lang yung itinira po niya. No, so buti na lang po, nagtira pa siya, naawa pa. Kasi po, hindi po niya yung tinira, hindi natin alam kung saan natin uhugutin. Kasi po, nasa underground po yung ating wiring. Kaya kung nasa taas lang po, walang problema. Tapos, kanina po, na-discover rin po ng mga taga-Jade na lahat ng wire nila, 20 meters po, wala na rin, ubos na. Kaya po, wala pala tayong street lights for how many days, ninakaw po yung ating wirings. Kaya, bantayan nyo po yung mga wirings ninyo, marami pong nagnanakaw ngayon. Yung pong president mismo ng Jade Compound, ninakaw po yung hindi pa nakakabit ng Meralco, yung D8 po niya na wire, yun po yung ninakaw. Mahal po yun. Amen. So, talagang wala po silang 14 anyos pa lang po yung nagnakaw. Kaya medyo bata pa. Pang ganyan po daw. Actually, wala pong nakakita na siyang nagnakaw. Kaso kutob lang na siya daw yung nagnakaw. Dahil bata pa po siya, pagdating sa barangay, inamin niya. Kaya, sabi ko naman, naawa naman ako dun sa bata. Sabi nila, ano daw ang gagawin? Pastor, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kung ipababalik ko po ba yung wire, maibabalik po ba niya? Alam ko pong 4 kilo niya yon.
Amen. So hindi na po yun magtatagal kasi kailangan nila ang pera. Kaya yan, ganyan po ang nangyari. Hanggang ngayon wala pa pong yung CR po ng lalaki at babae, yung prayer room, at saka po lahat ng outlet sa sanctuary po sa ating church, wala po. Ilaw meron, pero walang saksakan, wala. Kaya dito po kami nag-decide na nag-prayer meeting sa labas. Amen. So kahit naman samparte tayo, amen. Hindi natin alam, baka sa Sunday, pag hindi pa nagawa yan, dito mag-worship service, pag ganyan tayo. Hallelujah. Kung uulan, yun lang, pag-uulan tayo. Amen po. Kasi po yung katabi ng prayer room, may ilaw. Wala namang saksakan. Amen. So hindi gumagana po yung mga saksakan. May ilaw naman po. Kaya hindi ko rin alam kung ano nangyari dito sa ating wirings sa church. At hindi ko po rin alam ito kasi di ba dumating po ako dito, gawa na ito. Ang may alam po lang nito, si Tatay Boy at saka si Pastor Jong. Si Pastor Jong po nasa Korea, si Tatay Boy po nasa Karanglan. Iniwan na po tayo. Amen. Kaya wala tayong alam kung ano nangyayari dito. Maybe one of the breaker po sira. Kaya ganyan po nawala tayong kuryente. Amen? Di baling walang kuryente basta't may Panginoon. Amen. Walang power ng electric pero may power ng ating Panginoon. Please open your Bible to Galatians chapter 1, verse 6 up to 9. Galatians chapter 1, verse 6 up to 9. Sabay-sabay po tayo. Ako'y namamanga na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat ng tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligali at nangiibig na mapasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo ng iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo ng iba sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Hallelujah. I remember Pastor Jong also shared this, Galatians chapter 1, verse 6 up to 9. Pero habang nagbabasa po ako ng salita ng Diyos, amen, to prepare our prayer meeting, bigla na lang pong pumasok sa akin din yung Galatians chapter 1. Siguro marahil mag-iisip tayo, sino ba yung kausap ni Apostle Pablo? Kasi kailangan makita natin yung background ng Galatians chapter 1. Amen? Kailangan makita natin kung ano po yung nakapaloob doon sa mensahe ni Apostle Pablo, doon sa Galatia, kabanatang 1, sapagkat yung kanyang itinuturo, yung kanya pong binabanggit ay yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At even Apostle Paul, kahit si Apostle Pablo po, meron po siya tinasabi na gospel of mine. Amen po ba? Sinasabi niya pong gospel of mine. Amen. At maging ang mga alagad ng ating Panginoon ay sinasabi niyang gospel of disciples. Amen. Yun po yung sinasabi po nila. Pero pagdating po doon sa tinatawag na ebanghelyo ni Kristo, ito po'y kakaiba. Sapagkat alam natin, mga minamahal ko, na kailangan maunawaan natin mabuti that through that gospel of Christ, amen, sa pamamagitan po ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, salvation came. Dumating po yung tinatawag na kaligtasan sa atin. At yung kaligtasan na yon, mga minamahal ko, hindi po natin binabayaran sa pamamagitan po ng paglilingkod. Hindi po yung nababayaran kahit na ano po yung ating pagtatites, yung ating pag-offering, hindi po yan pagbabayad na masasabi. Amen. Hindi po natin masasabi na yung paglilingkod na ginagawa natin ay kapalit ng ebanghelyo na natanggap natin sa ating Panginoon. Which means, kasi kapag ganun ang nangyari, hindi na po ito matatawag na biyaya. Oh? Hindi na po ito matatawag na libre. Hindi na po ito matatawag, mga minamahal ko, na gift o kaloob ng ating Panginoong Hesus. Kundi, ito'y pinapalitan. Ito'y ating pong binabayaran sa ating Panginoon. Kaya pagdating ng araw, darating sa buhay po natin na pwede tayo magmalaki. Bakit? Kasi naglingkod naman ako eh. Nagbigay naman ako eh. Ginawa ko naman ang bagay na ito para sa Panginoon. Kaya kung ano man yung tinatanggap ko, kapalit yun ng mga bagay na ginawa ko para sa Panginoon. So, naintindihan po natin na
si Apostle Pablo, ang kinakausap niya po rito, hindi po mga hindi mananampalataya. The one Apostle Paul was spoken to this message about Galatians chapter 1 verse 6 up to 9 is also believers of Galatia. Katulad po ng nabanggit na po namin sa inyo kapag sinabing Roma, Galatia, mga minamahal ko, it is those people who live in the law. Sila po yung mga tao po na namuhay po doon sa tinatawag na kautusan. Amen. Kaya nga kapag binasa po natin ang Galatia, nandyan po yung ipinaglalaban po ni Apostle Pablo yung biyaya o yung mabuting balita laban sa kautusan. Amen. Bagamat yung kautusan po na yon ay salita din po ng ating Panginoon, pero ito'y po'y lumipas na. Amen po ba? Pag sinabing lumipas na, mga minamahal ko, kasi pagdating sa kautusan, kailangan mo talagang bayaran lahat. Di po ba? Kapag binasa po natin ang kautusan, kung ano ang inutang, siya rin ang kabayaran. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Amen po ba? Yan po yung sinasabi ng tinatawag na kautusan. Kaya po, lahat ng namumuhay sa kautusan, pinipilit po nilang mamuhay ng matuwid. Amen po ba? Hindi ko naman po sinasabing sa panahon po natin, hindi po natin pilitin yung sarili nating mamuhay ng matuwid. Pero, naniniwala tayo doon sa kautusan, kapag sila po ay gumawa ng kasalanan, automatically they will die. Amen po ba? Kabayaran po kasi yun eh. Amen. Kaya dito po sa binabasa nating talata, mga minamahal ko, sabi niya doon sa Galatia, bakit kay daling yung lumimot? Amen. Ibig sabihin yung mga mananampalataya doon sa Galatia, napansin po ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, na imbis na kinikilala po nila yung biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, which is free, no? Libre lamang po na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga nananampalataya. Even our faith, even the way we serve the Lord, lahat po ng mga bagay na ginagawa natin sa iglesia, kung ginagawa man po natin yan, mga minamahal ko, hindi po yan magsisilbing kapalit ng ginawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Of course, di po ba, kung naglilingkod po tayo sa Panginoon, it is really good. Amen po. Pero lahat ng bagay na yan, mga minamahal ko, ay pagtanaw lamang po ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hindi po yan. Sinasabi po natin, oh Panginoon. Amen? Di po ba? Ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo sa taga-Galatia na meron na iba na po sa kanila. Sabi doon ay nangingibig pang pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi sa wikang English, they perverted the gospel of Christ. Nung tinignan ko po sa wikang Griego, ang salita pong perverted, ang ibig sabihin po niya ay metostrepo. Ang ibig sabihin po ng metostrepo, to turn around. Amen po ba? Kaya sabi ko, mahirap pala. Yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, hindi lamang po simpleng problema sa loob ng church na mga mananampalataya. But these people, amen po ba, who lives by the grace of the Lord, turn around. Alam niyo po ba yung turn around? Tinalikuran. Iniwanan. Yun po yung left. Sabi niya doon, turn about. Sabi po doon sa ibang salin po kasi, not only turn around, but turn about. Yung mga nagsusuot po ng belt, yung nagsisinturon, amen po ba? Naranasan niyo po ba yung sinuot niyo yung sinturon niyo, pero nung lumabas po dito yung sinturon, mali, nakapilipit sa loob, sa likod. Amen? Minsan ganun, di ba? Yun po yung ibig sabihin po ng pinag-aaralan po natin. Amen po. Hallelujah. Yung mga babae na nagsusuot ng bra, amen, nakala ninyo tama na yung pagkakasuot ninyo, pero pilipit pala doon sa likod. Hallelujah. So, yun po'y nakakahiya, lalo na kapag nakikita po nilang bakat na bakat sa likod ninyo. Amen po ba? Hallelujah. Yun po yung sinasabing turn around. Amen po ba? And turn about. Amen. Because there is really a big danger if we will twist the gospel of Christ. Amen. Sino po dito yung nakakita na po nung nakapaskil na the fourth test of spiritual salvation? Yung apat daw
na may nakikita po ako noon sa mga kalsada, amen po ba, sa sasakyan, amen po ba, nakalagay yun, yung tinatawag na 4 tests of spiritual salvation. Hallelujah. Kapag tatanungin po tayo, ano po ba yung tinatawag na spiritual salvation natin? Paano nga ba tayo naligtas? Amen po ba? Kailangan natin munang isiping mabuti, paano nga ba tayo naligtas? Unang-una, bawat sa po sa atin, hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Amen po? Unang-una po yun. Kasi para hindi po tayo mawala, kailangan hindi natin alisin o maalis sa atin yung tunay na ibig sabihin ng biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon. At yung biyaya na yun ay nag-start nang tayo po'y maligtas. Paano nga ba tayo naligtas? Unang-una, kilalanin natin, hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Why? Sabi sa Romans chapter 3, verse 23, amin po ba, lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kalalatian ng Diyos. Amen? All of people, all of creations have fallen short in the glory of God. Sabi doon, at hindi po sila naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi pong lahat, kasama ba tayo? Amen. Kasama tayo. Hindi tayo naligtas because we are so good. O hindi tayo naligtas dahil gusto natin. Kahit gustuin po natin, hindi tayo pwede sa kaligtasan. Amen po ba? Hallelujah. Hindi po tayo. Kaya nga, simula nung itinuro po, naging malinaw sa akin about, di ba sabi ng Panginoon, nung kinwento ng Panginoon na merong isang nag-aalaga ng 100 tupa at nawala ang isa. Amin po ba? Iwanan niya yung 99 upang hanapin ang nawawalang isa. Amen? Nung tinignan ko pong mabuti yung talata na yon, nung pinag-aralan ko mabuti, sabi ko, Lord, tama ba si Calvinism? Na alam na ng Panginoon kung sino ang maliligtas? Sa tingin niyo po, tama po ba si Calvin? Na si Calvinism po ay isa sa mga theologians. Amen. Siya po ang nagpapalagay ng lahat ng mga tao, lahat na po ng maliligtas ay alam na kagad ng Panginoon. Ang tanong po, tama po ba si Calvin? Alam na po talaga ng Panginoon kung sino ang maliligtas. Alam niyo po, mula po doon si Calvin, mali naman po siya. Pero kapag tinignan po natin yung katotohanan, mga minamahal ko, nung sinabi ng Panginoon na nawawalang tupa, hindi po yung tumutukoy sa Israel. At hindi rin po yung tumutukoy sa mga nag-backslide na mga mananampalataya. Hallelujah. Sa ayaw at sa gusto natin, maniwala kayo at hindi, may inilaan na ang Panginoon sa mga taong maliligtas. Natatandaan niyo po ba nung sinabi ng Panginoon doon sa isang propeta, sabi niya, bumalik ka, sapagkat nagtira ako ng 350 katao na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sino daw yung naglaan? Ang Diyos. Hindi po sila sumamba sa Diyos-Diyosan dahil gusto nila. Hindi po. Dahil sila po ay niloob ng Panginoon na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Kasi kapag hindi po natin nakita yung malaking ginawa na biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin, hindi po tayo magiging maalab sa ating pananampalataya. Kaya di ba, nakakalungkot mga minamahal ko kung sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, iiwanan natin yung ating pananampalataya at maglilingkod tayo sa ibang Diyos o iwanan natin ang ating pananampalataya at manlalamig tayo sa ating mga paglilingkod. Bakit? Sapagkat kung nabigyan ka na ng pagkakataon na manampalataya, that is your really great grace from God. Kasi tignan niyo po, hindi lahat ng pinangangaralan tumatanggap sa salita ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit kayo tumanggap? Hindi dahil gusto ninyo, dahil ginusto ng Panginoon. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas na palakpakan ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. It is not only by your works. It is not by only serving God. Amin po ba? Kasi yung mga taga-Galasya, iniisip po nila na, may pagmamalaki nila kung ano man ang mga bagay. Sabi na nga, di ba, sabi sa
Sabi nga sa Epeso, Kabanatang 2, di ba? Ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi ito sa mabubuting gawa. Kaya walang dapat sino mang sa atin na magmalaki. Doon pa lang sabi, Lord, amen po ba? Merong, kumbaga, kasi isipin natin, yung mga tao, di ba, naintindihan na natin mabuti na, hindi hinintay ng Panginoon na magkasala muna ang tao bago ipadala si Kristo. Then, sinong may dahilan kung bakit nagkasala ang tao? Kung ganon, it is God. Ang Diyos ang may kasalanan kung bakit nagkasala ang tao kapag ganon ang paniniwala po natin. Pero, nung simula ng maunawaan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, He is with God from the very beginning. Sino ang ating Panginoon nung hindi pa nalilikha ang salibutan? He is the Word. Amen po ba? He is the Word. And Christ, mga minamahal ko, Christ did not only come to the mind of God because men have sinned. Hindi po. Being Christ, mga minamahal ko, being Christ is to experience death. Amen po ba? Para maranasan yung tinatawag na kamatayan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus kay Poncio Pilato, yan ang dahilan kung bakit ako naparito. Para mamatay. Kasi sabi ni Poncio Pilato sa kanya, alam mo ba na meron akong kapangyarihang ikaw ay ipapatay at kapangyarihan na ikaw ay ipapalayain. Pero ang dahilan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagparito ay para mamatay. Hindi para sa atin. Amen po ba? Tanggap niyo po ba yon? Na si Kristo ay hindi namatay para lang sa atin? Hindi po. Namatay si Kristo para tuparin ang kalooban ng Ama. Pero yung kanyang kamatayan naging biyaya sa atin. Kasi lahat ng mananampalataya sa kanya, magkakaroon ng kaligtasan. Hallelujah! Kasi, dignan niyo po, lahat ng mga tao sa mundo, hindi po nananampalataya. Nakakapanalangin ngayon ng mga tao because lindol. Amin po ba? Napanood niyo po ba yung mga balita nung malakas na lindol? Ang mga bukang bibig, Oh Lord, oh Lord, oh Lord, help us Lord. Nung malakas ang bagyo sa Opong, di po ba? Yung mga Bisaya nanalangin, Amen, kahabagan mo kami, O Diyos. Kahabagan mo kami, O Diyos. They know how to pray kapag sila'y minararanasan. Pero tayo ngayon na mananampalataya, pinalalakas ng loob ni Pablo ang bawat sa atin because you have received grace. Wala tayong ginawa para sa kaligtasan natin. Wala tayong ginawa para kahabagan tayo ng Panginoon. Pero, eto tayo, nakakaranas ng habag ng ating Panginoon. But if we will turn around to this wonderful grace of the Lord, then you have received another gospel. Kaya sabi niya po sa Pablo, kung may mangangaral sa inyo, kahit anghel pa daw, kung mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, yung ibang sabihin, pag sinabing ibang ebanghelyo, ibig sabihin, hindi sila, yung ebanghelyong ito, hindi po na sila nakakaranas ng tinatawag na biyaya ng ating Panginoon. Tithes is really good. Amen po ba? Tithes is a command of the Lord. Pero hindi dahil sa tithes, maliligtas tayo. Amen? Tithes is our faithfulness to the Lord. Amen po ba? Yun ay katapatan natin sa Panginoon. Yung pagbibigay ng ikapo natin, katapatan natin sa Panginoon, pero hindi kabayaran ng ating kaligtasan. Even our offerings, even our service to the Lord, hindi po yan. Amen po ba? Tandaan po natin, dahil sa ating pagkakasala, ang kabayaran po niyan ay kamatayan. Di po ba? 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos. Kaya sabi niya, walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. That is really a great grace, great love of God. Amen po ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, binabago ngayon, Jesus is God's only provisions for sin. Amen po ba? Ano po niyang sabi niya po sa Roma, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 9? Sapagkat nang tayo ay mahina pa,
ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagyanang namatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya sabi doon, amen po ba, naging provision sa atin. Kaya nga yung iba hindi kinikilala. The Buddhists, hindi nila kinikilala ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus. But to Christians who believes in the Lord, lahat po ng mga nananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, kinikilala natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Because He is the one who provided, amen po ba, yung provisions for our sin. Amen po ba? Walang sino man po sa atin na makatutubos sa ating kasalanan eh. Amen? Sino po ba dito ang makakatubos ng kanyang kasalanan? Kaya sabi dito, kahit isang taong matuwid, na, halimbawa, inaakala mo ikaw ay matuwid, sasabihin mo ikaw ay magpapako sa krus, do you think pwede niya nang hanguin tayo mula doon sa tinatawag na kasalanan? No. Nobody. Ang tanging Panginoong Hesus lamang po ang may karapatang mamatay sa krus bilang pantubos ng kasalanan ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya nga, kung maniniwala tayo ng ginawa ng Panginoong Hesus ay kalooban ng Ama, pagtupad sa kalooban ng Ama, iyon ay magiging malaking biyaya para sa atin. Hallelujah. Kasi naniwala tayo na iyon ay kalooban ng Ama. Amen po ba? Kahit ang mga alagad, hindi po sila naniniwala eh. Noong una, di ba? Peter, ayaw niyang mapako sa krus ang ating Panginoon. Ayaw niyang mamatay. Hallelujah. Mga alagad, nag-alisan, nag-uwian. Iniwan nila yung pagiging alagad ni Kristo. Iniwan nila yung pagiging disipulo ng ating Panginoon. Why? Because Jesus Christ already died for them. Hindi nila nakita yung kahalagahan ng gagawin ng ating Panginoon. That is the provisions for sin. Kaya tayo rin po na naririto, do not pervert this truth. Huwag natin hayaan na malimutan natin yung kabutihan at biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung naglilingkod po tayo ngayon, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Kung naglilingkod tayo ngayon at gumagawa tayo para sa gawain ng ating Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. Why? Because God has given us this privilege. Binigay sa atin yung privilege nito na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi tinignan niyo po, kung hindi pala namatay si Kristo at hindi natin pananaligan na naging kamatayan ng ating Panginoong Kristo, kahit anong gawin po natin. Kaya pala sabi ng Panginoon, di ba? Kahit ibigay mo man ang iyong buhay, kung walang pag-ibig, wala rin. Sino ba ang pag-ibig? Only God is love. Are you love? Maiko-consider ba natin ang sarili natin na pag-ibig tayo? Hindi nga tayo marunong umibig eh. Lord, sobra ka naman, Pastor. Totoo po. Because love is unconditional. Amen po ba? Sabi, ang pag-ibig ay hindi nanunumbat. Hindi na naghihiling. Amen po. Kaya na ba natin hindi magalit? Kaya na ba natin hindi manumbat? Kahit pa paano, meron pa rin tayong panunumbat. Amen po ba? Kaya hindi pa rin totoo yung pag-ibig natin. Only God is love. Only God is love. Tayo hindi natin kaya. Amen po ba? Kaya nga, kailangan, amen po ba, tanggapin natin mismo si Kristo. Paano natin tatanggapin daw si Kristo? Through His Word. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil gusto lamang natin maging anak ng Diyos. But for those who believe and accept Him, they give Him the right to become children of God. Kaya yung mga unbelievers po, galit na galit sa atin kasi hindi sinasabi natin, di ba, na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Hallelujah? Kung paano hindi lahat ng tao anak ng kontraktor. Amen? Kung anak kayo ng kontraktor, di ba, it's good. You're being billionaire and, amen po ba? Pero hindi ka mo pwedeng sumingit doon eh. Amen po ba? Para maging anak ka niya. Hallelujah. Pero titingnan natin, mga minamahal ko, God is not only billionaire,
He is the creator and He is the owner of all things. Siya lahat ang nagmamayari. Pero tignan niyo po, kapag tumanggap tayo sa Kanya at nanalig sa Kanya, binibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ba napakalaking biyaya nun sa atin? Ikaw na makasalanan na hindi nakakarating sa kalalatian ng Diyos, pero binigyan ka ng karapatan na maging anak ng ating Panginoon. Kaya, ngayon naniniwala tayo na it is not enough for a man amen to ba, yung sumusunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa tingin nyo, tama ba yung pagtanggap nila kapag gano'n? Kasi di ba, dati nauso yan sa mga mananampalataya hanggang sa ngayon. Marami mga churches ang ginagamit pa rin yan. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Simula ngayon, maghari ka na. Sa tingin niyo po ba, tunay na naging pagtanggap nila yon? Kaya darating ang araw, mga minamahal ko, manunumbat yung mga taong yon. Tinanggap ko si Kristo. Pero ang totoo, kaya lang siya tumanggap dahil pinasunod siya sa panalangin. It is really perversion. Kasi sa Biblia, tingnan niyo po, nung tinawag ng Diyos si Apostol Pablo, nung tinawag ng Panginoon si Apostol Pedro, pinasunod lang ba sila ng Panginoon sa panalangin? Sabi niya, come and follow me. Hindi niya sinabing, come and follow my prayer. Come and follow me. Ibig sabihin, lubos na susunod. Ikaw na naririto ngayon, kung gusto mo talaga na manampalataya sa Panginoon, the truth is, yung true gospel, kung ikaw ay naniniwala sa tunay na gospel ng Panginoon, sabi doon, kailangan mo manampalataya, you need to show it. Show up your faith to the Lord. Hindi lamang tayo gaya-gaya. Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, let us show it to the Lord that we receive Him, not only in prayer, but in our hearts, in our soul. Amen? Hallelujah. Yun yung hinahangad ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya nga sabi doon, di ba, maraming mga tao, iniisip nila, tinanggap ko na si Kristo. Sabi nga, di ba, sa Revelation chapter 3, verse 20 to 22, sabi niya dito, narito ako't nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pakakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman ang nagtagumpay at umupong kasama ng Ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ginagamit din ito ng mga churches kapag nagpapatanggap sa Panginoon. Kumakatok sa inyong puso ang Panginoon. Sa Revelation chapter 3 verse 20, sino kinakatok? Mananampalataya, hindi mananampalataya? Ha? Revelation chapter 3:20, anong tinutuktok? Mananampalataya o hindi mananampalataya? Parang hati Hallelujah. Revelation chapter 3, chapter 2 and chapter 3, sino ang kinakausap ng Espiritu Santo? Church. Kaya, sino yung tinutuktok sa 3:20? Mananampalataya o hindi mananampalataya? Mananampalataya! Not unbelievers, but believers. Why? Kasi nga marami na mga tao umalis sa katotohanan. That's why God is reminding them. Kaya kinakatok muli ng Panginoon sila doon sa kanilang mga puso. Kaya nga, dine with them. Sa tingin niyo po ba, unbelievers will dine with the Lord Jesus Christ in the Word of God? Hindi po nila. Hindi nila gusto ang salita ng Diyos. Ang gusto nila, worldly things. Amen po ba? Sino lang ang may gusto ng mga spiritual things? Only the Lord. Kaya, kung nararamdaman po natin ito, sinasabi ng Apostol Pablo, the church, amen po ba, ng Galatia, bagamat yung church ng Galatia, wala doon sa Revelations, the 7 churches, mga minamahal ko. Pero naranasan ng Galatia, hindi pa lang huling araw, pero naranasan nila ng tinalikuran ang gospel ni Kristo. Ano yung gospel ni Kristo? All things are about the grace of God. Amen? Kaya kung halimbawang nananampalataya tayo, lagi nating itinataas biyaya ng Panginoon. Amen? Biyaya ng Panginoon.
Kung ano man ang nararating natin, ano man ang nagagawa natin, all things are graced by the Lord. Amen. Hallelujah. O kaya, bakit? Ang galing mo naman mag-song leader. Amen po ba? Mana ako sa nanay ko. Nakuha ko yan. Marunong kami kumanta. Marunong kami umawit. Hallelujah. Ang galing mo namang mangaral. Kasi nag-aral naman ako. But no, all things are graced by the Lord. Kaya ka nandito by the grace of the Lord. Amen po ba? Kaya ka nabubuhay by the grace of the Lord. Amen? Walang anuman tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Kaya wag natin lilimutin yon. Wag tayong gagaya sa Galatia. Amen po ba? Nalilimot yung gospel of Christ. Amen po ba? Anong sabi niya sa Acts chapter 8 verse 13? Si Simon man, sabi niya dito, ay naniwala rin. At ang babautismuhan ay nanatili siyang kasama ni Felipe at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Sino si Simon? Si Simon po yung magician. Nanampalataya siya sa Panginoon, pero nang nanampalataya siya, nakita niya po yung mga tanda at kababalagan na ginagawa ng mga alagad ng ating Panginoon Jesus, nainggit po siya. Sabi niya, bigyan niyo na rin naman ako. Binabayaran pa nga po ni Simon lahat eh. Amen po ba? Pero sabi niya, mapapahamak ka kasama ng iyong salapi. Hallelujah. Amen. Hindi po sinasabing hindi tayo magbibigay ng ikapu, hindi tayo magbibigay ng offering. But all the things that we are giving it, amen po ba? Hindi po yun kapalit. Hindi yun kabayaran. Amen po ba? Hindi rin po yan ang way ng salvation po natin. But all things are through the grace of the Lord. Kaya di ba sabi ng Panginoon, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan at ipamigay mo sa dukha. Nasiyahan ba siya? Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan? Kapalit naman ay ang kanyang kayamanan. So it means, amin po ba, hindi pa niya kaya. Mas ipagpapalit niya pa po yung kayamanan kaysa doon sa buhay na walang hanggan. That's why the Lord said, sabi ng biyaya ng ating Panginoon, John 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, kung sino man ang mayroong utos ng Panginoon, kailangan itong tuparin. Hallelujah! If you have received my command, at sabi doon, if you have received my command and you have my command, you have to obey my command. At sabi niya doon, ang sino mang tumutupad ng aking mga utos, siya ang umiibig sa akin. Lahat nga po ng umiibig sa Panginoon, magsabi ng amen. O kung di tayo susunod sa utos ng Panginoon, yung sinabi nating amen, na umiibig tayo sa Panginoon, iyan ay kasinungalingan. Because the true people who really loves the Lord are those people who obey the command of the Lord. Hallelujah. Kaya yung sinasabi niya pa sa Pablo, obey, obey. John 14:23, sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. So dito makita natin, amen po ba? Bagaman sinasabi natin, we are the temple of God. Amen? Amen? Di ba? Lahat naman nananampalataya, sabi niya, we are the temple of God! Sa binasa natin talata, lahat ba naman nananampalataya, temple of God? Oh. Sa 23, sabi niya dito, siya'y gagawin naming tahanan. Sino yung sinasabi niyang gagawin naming tahanan? Yung mga tumutupad sa salita. We cannot be qualified as the temple of God or the house of God unless we will obey His command. Amen? Amen? Yun yung hinangad. Yun yung ninanasa ng Panginoon sa atin. Hindi natin dapat palitaw, di ba? Minsan automatically, di ba? Kapag pasok na sa church, oh, you are the temple of God. Amen to ba? You are the temple of God. Pero magiging templo lamang pala ng Diyos ang ating katawan, tayo bilang mga mananampalataya kapag tinutupad na natin ang kanyang mga salita. 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 6.
1 John chapter 2, verse 3 hanggang 6, sabay-sabay. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y naranahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Church, sabi po ng salita ng ating Panginoon, sino po daw yung tunay na nakakakilala sa Panginoon? Yung nagsasabing, kilala ko si Jesus. Di po. Sabi doon, yung tumutupad ng kanyang mga salita, yun ang tunay na nakakakilala sa Panginoon. Okay, even in the church, kahit sa loob ng iglesia, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng maging sinungaling. Hindi tayo pwedeng maging hipokrito sa harapan ng Panginoon. If we will not obey His command, we do not know Him. Amen? Pero lahat po daw ng tunay na nakakakilala sa Panginoon ay yung mga taong pong tunay na sumusunod at tumutupad sa kanyang mga salita. And what is really the pure gospel? Ano po yung tinatawag na pure gospel? Tignan niyo po, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Ganito tayo tinuruan ni Kristo sa gospel, sa kanyang tunay na ebanghelyo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nang nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi po pala sapat na sabihin na tumatawag tayo ng Panginoon, Panginoon. Hallelujah! We can hear this in the church. Many are calling Him Lord, Lord. Hallelujah! Sapul tayo. Kahit tumatawag tayo ng Panginoon, Panginoon, it is not enough for us. Amen po ba? To be qualified. Natawagin po tayo mga mananampalataya at papasok sa kanyang kaharian. Kaya ngayon, nakita natin, really, amen. Only by the grace. Amen po. Mahirap eh. Meron ba makatutupad ng 100%? Wala. Hindi natin kaya. Amen po ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, these words I have told you. Amen po ba? Ito yung salitang sinasabi ko sa inyo. At ang mga taong ito, nagsipanghula pa sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Sila po'y nagpalayas sa mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. At nagsigawa rin sila ng mga tanda at makapangyarihang gawa sa pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin po sila karapat-dapat. Kaya church, tayo pong lahat na ngayon na naririto, tayo lahat na naghahangad, nagnanais. Isipin natin mabuti, amen po ba? If we don't have the grace of the Lord in our lives, kung wala tayong biyaya ng Panginoon, sino makagagawa? Sino magiging karapat-dapat? Amen po ba? Ipagmamalaki pa ba natin yung nagagawa natin? Ipagmamalaki pa po ba natin yung nakakayanan natin, yung mga bagay na natutupad po natin? Amen po ba? None of us will be qualified. Kaya kung nakikita natin yung sarili natin na nandito na sa loob ng church, it is by the grace. Lord, salamat. Amen? Kaya siguro talagang kapag nananalangin tayo, huwag tayong mahiya na humingi ng kapatawaran sa Panginoon kung nagkukulang tayo. Kung may mga kahinaan tayo, kung may mga pagkakasala tayo, huwag tayong mahiya kasi lahat naman po ay nagkasala at nagkakasala. Amen? Kasi di ba yung iba time kaya siguro ayaw nilang sumigaw Amen po ba? Kaya kapag humingi sila ng kapatawaran, bigla nilang ilaw na, patawarin mo po ako sa kasalanan. Pero kapag salamat Panginoon sa lahat ng biyaya. Sinisigaw. Pero pag humingi ng kapatawaran, hindi maisigaw. Nahihiya. Amen po ba? Kasi baka sabihin naman ng kapatiran ko, nagkakasala pa rin pala itong katabi ko.
Pero sa totoo lang, hindi mo man sabihin, sa harapan ng Panginoon, lahat tayo nagkakasala pa rin. Luke chapter 6, verse 46. Lucas, kabanatang 6, 46 po. Ano po sabi dyan? Luke 6:46. Sabay-sabay, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Nasakit po, di ba? Bakit mo ko tinatawag na Panginoon? Hindi mo naman tinutupad, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko sa iyo. Yan yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Do not lose this kind of faith in our lives. Amen po ba? Hayaan po natin na maranasan natin yung buhay po natin. Only by the grace. Only by His grace. Talagang kung wala ang biyaya ng ating Panginoon, hindi natin makakaya. Kaya sabi ng Panginoon, we must believe in Him. John chapter 6 verse 24. Juan kabanatang 8:24, sabay-sabay po. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y nangamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsampalataya na ako nga ang Kristo ay nangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pag sinabi nating nananampalataya kay Kristo, ibig sabihin po niyan, Lord, I am nothing. Lahat ng ginagawa ko, walang kwenta. Amen po ba? Iposisyon natin yung sarili natin na lagi nasa paanan ng Panginoon at ang Panginoon ang naitataas. Di ba ang words ni John the Baptist, ano po? That I may be decrease and you may be increase. Na ako'y maibaba at ikaw ay maitaas. Nung tinulungan po ni Abraham yung 5 hari, dahil ginera po sila ni Sihon, di po ba? Pagkatapos po nilang wagbagi, ano po ipinangako ng 5 hari? Tanggapin mo itong aming kaloob sa iyo. Tinanggap po ba ni Abraham? Hindi po. Ano pong sabi niya? Sabi niya, hindi ko matatanggap ang mga yan sapagkat kung iyan ay aking tatanggapin, sasabihin niyo balang araw, kayo ang nagpayaman sa akin. Amen? Hallelujah? Bakit hindi po masama kung tinanggap po ni Abraham yun eh. Kasi libre naman po eh. Kaya lang, ayaw lamang po dumating sa pagkakataon na hindi nakilalanin ni Abraham yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nung si Gideon po, makipaglaban, sabi niya, ang dami mo naman sundalo. Kapag natalo niyo ang kalaban, sasabihin ng mga sundalo mo, natalo namin sila kasi marami kami. Bawasan mo. Di po ba? O, lahat ng takot umuwi na. O, nag-uwian na po yung iba, di ba? Sabi niya, marami pa rin yan. Papuntahin mo dun sa ilog. Lahat ng iinom sa kamay, sabi niya, yun ang lalaban. Pero lahat ng iinom sa pamamagitan ng bibig, pauwiin mo na rin. Kakaunti lang po sila. Pero sino nagwagi? Ang mga Israelita. Hindi sila nagwagi dahil sa kakayanan nila. Nagwagi sila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo rin dapat ganun. Wala tayong anumang bagay na itataas. Amen po ba? Kung ano man ang nararating natin, kung ano man yung mga bagay na nagagawa natin, nandun pa rin tayo sa paanan ng Panginoon. Panginoon, ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay nito. Amen? Lucas chapter 13 verse 3. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y magsisi, ay mamamatay kayong lahat ng gayong ding paraan. Church, the only thing that we must do so that we can go back to the gospel of the Lord is to repent. Amen po ba? Kasi nagiging mayabang tayo. Ang totoo, nagiging mayabang tayo. Alam ko po, walang sino man po sa atin dito ang sinasabi natin, mayabang ako, hindi ako mayabang. Pero sa totoo lang, lahat tayo mayabang. Amen po ba? Kapag naipagmamalaki natin yung sarili natin, ang tawag po dyan, kayabangan. That's why the Lord said, repent.
Maliban na kayo magre-repent, magsisisi sa inyong mga nagawang kasalanan, then, you are not worthy of me. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 32-33, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapos sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po ba yon, yung kinakaila? Amen po ba? Sino ba yung naitataas natin? Amen po ba? Kung naitataas po natin ay ating sarili, yung ating kakayanan, ibig sabihin yan, ikinakaila natin si Kristo. Ano po daw ang kabayaran niyan at kapalit? Darating ang araw, ikakaila rin tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, sa gabing ito, tinuturuan tayo ng Panginoon. We need to believe on Him. Amen to ba? Nung may tumulong kay Pablo sa loob ng kulungan, sa Acts chapter 16, tinulungan siya, di ba? Ang naging katanungan po nung lalaki, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi niya sinabing sumama ka sa akin. Hindi po. Ano po sabi niya? Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Apostle Paul has a great message to them. Amen po ba? Yung mensahe niya po sa Pablo, ipinarating niya doon sa centurion na yon. Amen po ba? Na kung tutusin, gumaya ka sa akin. Pero ang sinabi niya, hindi. Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Never in his entire life. Amen po ba? Wala tayong makikitang itinaas ni Pablo yung kanyang sarili. Sabi niya, kung meron man ipagmamalaki ako, pwede ako magmalaki, sabi niya eh. Pero sabi niya, kung magmamalaki man ako, ang Panginoon ang aking ipagmamalaki. Hallelujah. Amen. Kaya tayo rin. Kaya sabi ng Panginoon, Romans chapter 10, verse 9 up to 10. Roma, kabanatang 10, talatang 9. Ito, maraming hindi nakakaunawa dito. Amen. Sabi niya, sapagkat kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang bululi ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ang ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ginagamit ito sa evangelism. I will tell you, evangelism po ba ang ginamitan ni Apostle Pablo dito? Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon? Sino ba ang kausap niya sa Roma? Mananampalataya, hindi mananampalataya? Again, ang kausap niya po doon, mananampalataya. Kung mananampalataya sila, bakit inutusan niya sila, yung mga mananampalataya na, ipahayag ninyo si Jesus, mananampalataya nga sila eh. Paano ba ipapahayag si Jesus? Sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang salita na ipapahayag mo si Jesus. Amen. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon bilang mga mananampalataya. Are you willing? Are you going to pervert the Word of God? Nang itataas natin ay yung sarili natin. Hallelujah. Everyone who are serving the Lord, kung tayo po'y naglilingkod na sa Panginoon, yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo ang namatay, si Kristo ang namatay. Tayo sana ang mamamatay doon, pero hindi tayo karapat-dapat. Kaya si Kristo ang namatay para sa atin. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay manampalataya. Na siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Kaya kung nananampalataya ngayon tayo, kung nakapaglilingkod man tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos. Because He has a grace for us. Meron siyang biyaya sa bawat sa atin. Amen. Sa gabing ito, bago tayo umuwi, manalangin po tayo ng pagsisisi sa harapan ng Panginoon. If we believe na sa buhay natin, marami na tayong nagawa, hindi po sapat. Amen po ba? Wala tayong gagawing anuman. Ang pinakamahalaga, kilalanin natin ang biyaya ni Kristo. Kilalanin natin ang salita ni Kristo. Kilalanin natin si Kristo sa buhay ng basa sa atin. Amen? Hindi tayo ang makilala, kundi si Kristo ang makilala sa atin. Kung sa buhay po natin, ang napagmamalaki natin, matagal na ako mananampalataya. Amen po ba? Nakapaglilingkod na ako. Nakagagawa na ako. Nakapagbibigay na ako. Burahin mo yan sa sarili mo ngayon.
At ang sabihin mo, Panginoon, salamat sa biyaya mo, nagagawa ko ang lahat ng bagay. Salamat sa biyaya mo, nakapaglilingkod ako. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya mo, Panginoong Yesus, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakapaglilingkod kami at nakagagawa kami, Panginoong Diyos, ng mga bagay na kalooban at nais mo para sa amin. Patawad, Panginoon, kung ang naipagmamalaki ay ang aming mga sarili. Patawad, Panginoon, kung ang naitataas, Panginoong Diyos, ay ang aming mga sarili. Patawad, Panginoong Diyos, kung kami nagkakaroon ng pagmamalaki at pagmamalabis, pagmamayabang, Panginoong God. Pero ayaw naming talikuran, ayaw naming baliwalain ang Ebanghelyo mo, Panginoong Yesus, kung paano iyan ang ginawa ni Apostol Pablo, Panginoong God, na kinilala ang biyaya mo, kinilala ang pag-ibig mo, kinilala ang ginawa mo, Panginoong Yesus. Yan din ang itanim mo sa puso namin, Ama. Nagagawa kami, kikilos kami, maglilingkod kami, magbibigay kami dahil sa biyaya mo, Panginoong Yesus, at hindi dahil kaya namin gawin, Panginoon. Kaya naman hayaan mo na sa gabing ito, Panginoon, kami na mga anak mo ay linisin mo sa lahat ng aming kataasan. Linisin mo kami sa aming mga pagmamalabis. Linisin mo kami sa aming mga pagmamalaki, Panginoon God. At hayaan mo, Ama, na bumalik kami sa iyong Ebanghelyo. Bumalik kami sa Ebanghelyo mo, Panginoong Yesus, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay mapurihan sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na hindi mo pababayaan, Panginoong God, na matulad kami sa mga taga-Galasya, Panginoong Diyos, na ang tangi pinagmamalaki, Panginoong Diyos, ay ang kanilang mga sarili. Kaya naman sinabing mo, mapapahamak sila, mapapahamak at maitatakwil sila. Ayaw namin mangyari ang bagay na yon sa aming mga buhay. Ang hangarin po namin, Panginoong Diyos, ay makita mo ang puso namin na ginaganap ang lahat ng tungkuling nilalayon mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kaming lahat. Ingatan mo ang aming mga puso. Ingatan mo ang aming mga buhay. Ingatan mo ang aming mga pananampalataya, Panginoong Diyos, na kilalanin ang biyaya, kilalanin ang pag-ibig mo, kilalanin ang salita mo sa buhay ng bansa, at bigyan mo kami ng isang pusong sumusunod, isang puso, Panginoong God, na tumatalima sa lahat ng layunin at naisin mo para sa amin. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang maghari at gumawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, tunay na napakabuti mo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Pinapagtagumpay mo kami sa gabing ito. Amen. Sa biyaya mo, Panginoong Diyos, nabubuhay kami. Sa biyaya mo, nakapaglilingkod kami. Sa biyaya mo'y nakatatayo kami, Panginoong Diyos. At walang anumang bagay na dapat ipagmalaki sa aming mga buhay. Wasakin at sirain mo ang anumang gawa ng diablo na pagmamataas sa buhay ng bawat sa sa amin. Wasakin mo ang pagmamayabang, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. At ayaw mo, ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang aming maparangalan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming madakila. Panginoon, sa aming pagtatapos, we pray for a special prayer para kay Pastor Arcel and family, O God. O Diyos, tunay nga po sa pangalan mo, walang imposible, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, kasama ng kanyang mga anak ng kalusugan, Panginoon. Alsin mo ang ginagawa ng demonyo na karamdaman sa kanyang buhay at palitain mo ito, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Panginoon, hindi lamang siya kay Pastor Lloyd rin, Panginoong God, sa lahat ng mga lingkod mo na may mga karamdaman. Kaya mo, Ama, na magsipagaling ang bawat isa, Panginoong God, at patuloy na maranasan, Panginoong Diyos, ang kalakasan. Lahat ng mga kapatiran namin at mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, kaya mo na sila'y magsipagaling, Panginoong Diyos, at patuloy na itaas ang pangalan mo, itaas ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day. Amen.